Ay, magandang araw po sa inyo lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito, may mga revelasyon po si Libiste, no? Ngayon po, sa tagal na po ng mga nangyayari ngayong issue sa atin, ha? Kung iisa-isahin nyo, sabi ko nga sa inyo, ha? Bumalik kayo sa umpisa. Huwag kayong makakalimot kung ano yung sinimulan nito. Di ba? Mapapansin nyo dito kay Cabral, magmula dito kay Cabral hanggang sa pinakaumpisa, ha? Marirealize nyo. Tama nga sinabi ng Biblia konting tumahimik ka lang saglit. Pagmasdan mo, wag ka munang sumalita, wag ka munang sumagot. Magantay ka ng ilang oras o ilang panahon o araw. Mapapansin mo yung katotohanan lilitaw. Tama, mali. Sige nga, sino nakaka-relate sa akin? Kailangan mo, ang tawag sa Biblia niya, magbulay-bulay. Magbulay-bulay ka muna sa sarili mo, sa sitwasyon, bago ka, ano ba talaga nangyayari? At mapapansin mo bandang huli kung sino at tama at mali. Kasi napipressure ang tao Diba? Nagkakaroon siya ng pressure sa sarili. Teka muna, sino ba tama rito? Silibiste ba? Administrasyon ba? Sino ba nagkakamali? Ngayon, lumilitaw kung sino nagkakamali. Lalabas yung sarili mong budhi na tama ito. Hindi yung para may panigang ka, hindi. Lumilitaw. Eto, sample lang ko na lang kayo si Libiste. Naglabas si Libiste ngayon ng mga dokumento at mamaya, meron siyang privilege speech yata, no? Live yata to. No? Ilalabas niya na talaga lahat. Ang nakakatawa dito, itong administrasyong ito, yung iba, hindi naman lahat, no? Ayaw nilang imbestigahan. Kaya nauna si Libiste kasi nagmamalasakit siya Sabi ko nga sa inyo, bandang huli, malalaman yung sagot kumbaga magsubaybay lang kayo tama yung ginagawa ng Pinklawan Nagmamasid lang sila. Pero mali yung paraan nila kasi habang buhay sila nagmamasid. Di ba? Panahon pa rin doon nagmamasid na sila. Hanggang ngayon nagmamasid sila. Hinihingi sila ng taong bayan na ano ba talaga? Kayo mga matatalino Kayo mga edukado Di ba? Kayo nakakaalam ng mga budget na yan Ba't ayaw nyo magsalita? Di ba? Kaso wala sila, hindi sila maasahan. Di ba? Speaking of edukado, di ba? Mas gusto nila ayaw nila si Libiste. Bakit? Nung agawin daw ni Libiste yung files ni Cabral, di ba nagkasugat si Cabral, nung napapansin nyo, nagkaroon siya ng sugat, yung sugat sa kamay niya, papakita ko Isang tanong na lang po. Sandali. Bakit ho? Ipapakita ko yung sugat niya sa kamay, yung kung saan, ayan inagaw daw ni Libiste. Alam mo, sagot ng mga edukado, tingnan mo, inagaw pala. Hindi dapat tumanungkula sa gobyerno. Hindi dapat ito umupo sa posisyon. Akalain mo, binatayan yung ugali dun sa magiging takbo ng buhay niya sa mga susunod na henerasyon. Kayo mga Pinklawan, edukado nga kayo. Pinababayaan nyo taong bayan, dinakawan na kami. Sino mas mahalaga? Si Barsaga, walang kwenta yan. Ano yan, ganyan yan? Kick out daw, drop out daw sa school. Yun ang batayan nila sa buhay. Tapos suhusgahan ka nila. Sila mga perpekto. Pero, nung ayaw nila sawayin yung mga magnanakaw. So, iwan natin yan. Ganito. Etong si Libiste naglabas po ito ng files na kung saan kay Cabral niya po, na nawala si Cabral. Bakit ngayon lang siya naglabas ng files? Napakalino sinabi. Hinihintay niya si DPWH na si Vince na maglabas nito. Kaya siguro hindi siya nakapaghintay sa palasakit niya sa Pilipino, nilabas na niya. Pero anong sabi ng mga iba? Mga iba pang si Claire ba yun? Anong sabi? Hindi daw totoo itong nilabas niya. Kasi sinungalingan daw. Marami hindi totoo. Biruin mo, imbis na suportahan si Libiste at kayo may karapatan maglabas nito. Kayo may karapatan maglabas kay Libiste. Ay ng karapatan maglabas ng mga dokumento na galing sa inyo, DPWH. Tauhan nyo yan Si Cabral Tama, mali. Bakit si Libiste pa ang hinihintay nyo? At hindi hinihintay. Wala kayong ginagawa, kaya si Libiste na ang nauna. Dapat trabaho to ni Vince. Nasaan si Vince ngayon? Ba't di magsalita? Magsasalita siya, kukontrahin si Libiste. Wala akong ino-authenticate. Wala kang ino-authenticate, pero paliwanag mo. Kung ano to nilabas si Libiste para malaman namin peke. Hindi sasabihin mo, ay, peke yan. Hindi, wag ganon.
Hindi mo pwede sabihin isang peke isang bagay kung hindi dumaan sa investigasyon. Halimbawa, sabihin mo to, ay peke to. Eh di ka na marunong. Paano mo sabihin peke to? May investigasyon ka? May nakita mo yung totoo? Pag sinabi mong peke, dapat alam mo kung ano yung totoo. Tama, mali. Di ba? Hindi ka pwede magsabi, ay peke yan. Dapat alam mo yung tunay. Asan yung tunay? Ilabas nyo. Bakit nyo nilalabas yung tunay? Ha? At doon sa tunay, 2026 19 Congress, marami na tamaan, pwedeng tamaan si Duterte. Kahit nung pa naman, 2016, 2019, tamaan si Duterte. Ba't ayaw nyo ilabas? Tatamaan naman Duterte, bay ang gusto nyo. Tamaan ang mga Duterte, pero ba't ayaw nyo ilabas? Ha? Kasi alam nyo may tatamaan sabay. Di ba? Duterte man o kayo. Kasi sa inyo, walang ang problema, katuwiran nyo. Ay, walang, nako, pag tinamaan ng Duterte, wala na sila kasi nakakulong na yung tatay digong nila eh. Ang mahirap, baka tamaan tayo sa labas natin. Kayo mauna, hindi si Libiste. Di ba? Saka sabi ni Anticlero, ilabas mo na, Libiste. Hindi gawain ni Libiste yan. Dapat kayo maglabas niyan. Kasi kayo nag-iimbestiga. Kayo bumuo ng ICI, di ba? Na walang kakwenta-kwenta. Na ngayon wala na. Bubuwagin na yata. Kayo dapat naglalabas niyan. Alam bakit? Alam nyo bakit? Ha? Taong bayan po kasi pera yan. Bakit nyo tinatago yan? Ilabas nyo yung tunay bago nyo sabihin, peke ang isang bagay. Tama, mali. Ngayon, diyan kay Cabral, sabi ko nga sa inyo, lalong tumatagal magbulay-bulay tayo. Makikita nyo po yung katagalan. Alam mo dito lalo lumalabas, kaduda-duda ang pagkawala ni Cabral. Diba? Sana sa investigasyon, ilitaw, transparency din. Sabi ko nga yung burol ni Cabral, pang 10 araw na, pang 11 days na yata, burol ni Cabral, nasaan na? Ba't yung presidente hindi dumadalo dun? Bakit yung mga gabinete o yung mga nakasama ni Yusek walang dumadalaw dun? Kung dumalaw man, ba't di natin alam? Dun man lang sa labas, bawal pumasok ang media, o naiintindihan natin. Pero bakit ayaw ipakita doon? Sa labas, pumunta si Yusek ganito, pumunta si ganito, si presidente. Bakit wala? Hindi nagtataka tuloy kami, di ba? Kaya yung investigasyon na to, maaring, nakatago. Part ng investigasyon kasi, yung burol na yan. Hindi mo pwede close case. Close case na yan, nagpakatiwakal niya si Cabral. Hindi po pwede. Bakit? May mga iimbestigahan pa. Di ba? O sige nga, gano'ng katiyak kayo na nagpakatihulog sa bangin yan? Sige nga, sino makapagsasabi sa inyo na nagpakatihulog sa bangin si Cabral? Sige nga. Sino magsasabi sa inyo? Asa ng ano? Di ba? Kaya dapat patuloy ang investigasyon hanggang sa masagot. Ito, panoorin natin to Ito yung kamay ni Cabral na ito yung kamay ni Cabral na sinasabi. Panoorin natin to Guys, tignan nyo tong picture na to. Kumakalat po to ngayon, no? Dahil daw po may sugat sa kamay si Cabral. Ito po yung ibig sabihin niyan. Yan po yung kasagsagan ng Blue Ribbon Committee at pinatawag po sila. Yan po yung nangangatal po si Cabral dahil di niya po masabi yung 51 billion ni Pulong Duterte. At nakita po dyan may sugat sa kamay si Cabral at marami po nagsasabi, ito po... Tamo hindi nauutal, hindi masabing 51 billion ni Duterte. Alam mo paano pinakulugan nila to? Anya, nauutal si Cabral, may 51 billion. Anak ko si Cabral, DDS na rin. Alam mo yung mga utak nila? Ba't hindi Anya masabi ni Cabral yung 51 billion? Malay natin, takilam nyo. Nasa sa inyong panig si Yusek. Paalala lang hindi Duterte nakaupo ngayon. Administrasyon na nakaupo ngayon. Kayo may power na imbestigahan si Madriaga? Kayo may power imbestigahan lahat ng sangkot dito? Bakit di nyo ginagawa? Diba? Madriaga, sabi yung kay Sara, diba? Yung bagman daw ni Sara, ayaw nilang imbestigahan si Madriaga. Yung mga Sara, bakit kaya may tinatago? Bugok! Kayo nakaupo sa posisyon. Kayo may gampanin dyan. Diba? Bakit ayaw yung imbestigahan? Bakit patuloy nyo siya sabi, si Sara Madriaga, para patunayan yun, peke o tunay yan. Si Madriaga, paimbestigahan nyo na. Ganun din kay Libiste, para patunayan yung peke, yung hawak ni Libiste, imbestigahan nyo na.
bakit ayaw nyo pa rin? Bakit? Ayaw nyo ba na manggaling sa inyo yung kamalian nyo? Ha? Kaya ang gusto nyo para pabayaan nyo lang si Libiste magaganito para sabihin, ay, peki ka, Libiste. Para, kasi ayaw nyo mag-imbestiga, talagang sasabihin peki si Libiste kasi ayaw nyo kumilos. Diba? Daw ay dulot ng sabi-sabi na po to dati pa bago po maglabas ng statement si Vince Dizon na sapilitan daw pong kinuha sa kanya yung mga files, no? May mga files po na kinuha sa kanya si Congressman Leandro Libiste. Yan po ang Ito yung kaya may sugat yung kamay, may sapilitan na atang kinuha yung files. sabi dun sa nag-post na itong photo na to. Tapos yan nga po kinumpirma ni Secretary Vince Dizon na sapilitan kinuha daw ni Congressman Libiste. Siyempre, sapilitan, siyempre. Gusto niya siyempre malaman. Akin na yan, tingnan ko. Itong mga files ni Cabral. Siyempre, kapag ganyan na po, na kaya niyang gumawa ng mga ganyang klaseng sapilitan, pamimilit, hindi na po natin mababalidate kung talagang tiwa-tiwala o may credibility pa yung... Yan, ito mga utak ngayon ng tao. Nakita nyo? Yan kasi nagagawa na hindi nagbabasa ng Biblia. At habang hindi ka nagbabasa ng Biblia, kain sila ng kain sa mga fast food. Ito sa akin nyo lang marinig to humihina ang utak kaisipan ng tao ngayon. Baka sabihin mo, munti ka lang, hindi, nasa Biblia yan, magiging mangmang, ang mga mangmang magpapakamangmang, ang mga masama magpapakasama. Dahil una-una sa kinakain nila, sa impormasyon nilang meron sila, kahit anong basahin mong libro sa mundong ito, dictionary, ikaw na pinakamatalino, kapag ang Biblia hindi mo nabasa, wala kang pagkaunawa sa lahat ng bagay na nangyayari. Datandaan mo, ang pinakamahalaga sa lahat yung unawa. Katulad na lang neto, batayan niya sa kanyang sarili. Anong batayan niya? Kung nagawa daw ni Libiste na agawin yung files, so hindi malabo na baguhin niya yung mga nasa loob nito. Saan mo nakuha yun? Wow, ang kaisipan na yan. Hindi yan, hindi. Di ba? Kinuha niyang files kasi pwede niyang anytime i-alter yun, di ba? Kasi sino pong magbabalidate pa nun, di ba? Kundi yung taong pinanggalingan dapat ng files. Paano pinanggalingan? Patay na nga. Ito makakapag si Libiste ba, ma-edit yung mga papel? Kaya bang gawin ni Libiste yun? Oo, syempre. Ito, bigyan ko kay sample. Dalawa ang nasa Cabral files na nilabas ni Libiste na patay na. Yung Edward Hagedorn yata ng 3rd District ng Palawan ng representative. Namatay na yun, pero bakit daw? Libiste, nagkamali ka, patay na si Hagedorn. Ano ka? Mali yan, inimbento mo yan. Hindi ganun katanga ang tao na maglalagay ng patay doon, ipapahamak niya sarili niya. Hindi nyo ba naisip na maaring totoo na nakalagay yung patay doon, maaring pwedeng ilagay doon para kumita ulit? Hindi nyo ba naisip yun? Hindi nung tanga sa Pilipinas, ipapahamak niya sarili niya. Na akala nyo na magagaling kayo mag-imbestiga, oy, huli ka Libiste, yung mga nilagay mo puro patay na, hindi mo alam, hindi ganun katanga si Libiste. Tandaan nyo, kahit sino, kahit yung siguro yung pulubi sa kanto, pwede, yung walang pinag-aralan. Pero kahit sabihin mo, grade 12, maglalagay siya ng patay doon para mapalabasin niya, etong papel na tong Cabral files, totoo to? Ganun ba yun? Ganun sila? Mag-isip-isip nga tayo. Diba? Iwan natin tong mamang ito. Diba? Ano ba ibig sabihin ko lahat ng ito? Pinapaunawa ko sa inyo na hindi ko siya sabi na paniwalaan yung files ni Libiste. At hindi ko rin siya sabi, ulitin ko na huwag paniwalaan yung files ni Libiste. Ang sa akin lang, bago kayong magsabi na kung ang isang bagay ay peke, dapat alam mo at ilabas mo yung tunay. Tama, mali. Ilagay nyo nga sa baba kung tama yung sinasabi ko. Bago nyo sabihin isang peke ang isang bagay, dapat alam mo anong tunay. At yung tunay na yon ay dapat ilabas mo. Dahil yung ilalabas mong tunay na yon, taong bayan ang nakinabang, taong bayan ang naapektuhan, pera ng taong bayan, lahat yon. Lagay nyo nga sa baba kung tama sinasabi ko
Kung si Libiste ba ang files ba ni Libiste dapat imbestigahan ngayon ng gobyerno? Sige nga, ilagay nyo sa at huwag nyo syempre kalimutan mag-subscribe, mag-like para lagi kayo updated sa mga ganitong mga usapan, masusustansyang usapan. Diba? O ngayon, alam mo, para lumalabas ito, para dito, pahinga natin to. Ito naman, isa naman to. Ito naman isa. Dokumento to. Dokumento. Ayan. Basahin natin. Bakit ngayon lang lumabas ang dokumento ni Libiste? Nagtataka din ba kayo kung bakit ngayon lang lumabas ang mga dokumento ni Libiste? Kakabasa ko lang kasi about doon sa mga nirelease niya listahan. Kuno ng mga insertion. Tamo, nakakuno kagad siya. Sir, tatanungin kita. Nag-post ito. Paano ka nakakasiguro kuno itong files ni Libiste? May ebidensya ka? Wala. Hanapan mo na ebidensya itong nag-post ito. Wala silang mapakitang ebidensya. Baka i-counter nyo ako. O bakit munting kaalaman? Mapapatunayan bang totoo yung insertion ni Libiste, Cabral Files? Hindi. Hindi ko kayang patunayan totoo yan. Hindi ko rin kayang patunayan na hindi totoo yan. Sino magpapatunay yan? Yung mga nakaupo ngayon dyan na otoridad na dapat sila ang kumikilos nga ngayon nagsasalita si Libiste. Ano nangyayari? Wala. Yun na nga lang sa BRC na yan example na yan si Lacson Dapat yan, alisin na sa BRC yan para sa akin Dapat yan, ipalit na si Senator Marcoleta. Bakit? Wala siyang dun Wala siyang accomplice dun Ano ba ginagawa niya dun? Sayang ang oras, sayang pinapasahod sa kanya ng bayan. Di ba? Dapat sa mga gantong usapin, hindi naman pakikisaw-saw to Blue ribbon ka, hello. Pwede mo naman kausapin to, pwede naman to. Asa na yung files. Alam bakit? Sabi ni Libiste, may kopya pala siya nito. Si Lacson. Itong files na siya sabi ni Libiste. Kung may kopya ka pala nito, dapat ina-analyze mo na ngayon din. At nakikipag-ugnayan ka na bilang senador at bilang Blue Ribbon kay Vince. Anong katwira mo? Sa bagay, baka Pasko sa kabagong taon. Pero hindi rin Si Libiste nga nagagawa kahit Pasko, kahit bagong taon, nakapagsasalita siya, What if pa kaya kayo? So, ibig sabihin, may bakasyon kayo? May bakasyon ng mga ang mga tao, nagbakasyon muna yung niloloko yung tao? Di ho ba? Unang reaksyon ko talaga, nagulat din, syempre, pero parang mas na-curious ako sa timing. Why now? Bakit hinihintay niya pa yung specific araw na release yung list? Ang daming tanong. Ang tanong kasi dito sa post na to, bakit daw si Libiste, bakit ngayon mula nilabas yan kung kailan patay na si Cabral? Nonsense, di ba? Nonsense yung ganong wordings na bakit mo ngayon nilabas yan kung kailan patay na si Cabral? Natural! Bakit kaya ilalabas siya? Yung buhay pa si Cabral? Yung buhay nga si Cabral, wala naglalabas. Si Cabral niya hindi mailabas. At siyempre, natural, yung patay na, ilalabas na yan. Kaya nonsense yung lahat narinig ko sa social media. Bakit kaya ngayon mo nakakatakot dito? Official pa ng mga gobyerno, matataas pa nagsasalita. Bakit ngayon yan lang nilabas yan? Kung kailan patay na si Cabral? Natural! Bakit? Hindi ba pwede ilabas siya kahit hindi? Bakit? May masama ba porket patay na si Cabral ngayon nilabas? At mali kayo dyan. Dapat noon nyo pa nilabas yan. Kayo mga nakaposisyon dyan. Hawak nyo si Yusek. Hindi nyo hawak pala isip nun. Pero yung katungkulan ni Yusek, kayo naglagay dyan. Hindi man kayo naglagay, nasa sa inyo yan kasi Yusek siya, planning siya, head data siya. May karapatan kayo. Yusek, buhay pa si Yusek utusan nyo, ilabas mo lahat ng files, maging FOI tayo. Ano ba tawag FOI tayo doon? Ano ba tawag FOI? Papakita mo sa publiko. Bakit hindi magawa? Sige nga. Inagaw ni Libiste kaya may sugat yung kamay ni Libiste. Ay ni Cabral. Nagkaagawan daw ata ng papeles. So ano? Masama si Libiste? May nagpost, masama si Libiste. Nag-agaw ng papel, magnanakaw. Biruin mo. Lakas ng loob mo. Pink Laway yung nagsalita Ang lakas ng loob mo na sabihin si Libiste magnanakaw ng files.
Pero yung mga napatunayan mismo ng Pangulo na si Bongbong Marcos na kung sino nagnakaw, hindi mo masabihan na magnanakaw. Nung titing ka naman. Saka, yung nilabas ni Libiste yung files, may tinutukoy ba siyang si BBM? Ba't defensive kayo? Bakit? Dapat niya matuwa lahat eh. Dapat matuwa lahat. Malamang si BBM natutuwa dyan eh. Kung hindi man sangkot si BBM dito, dapat matuwa siya eh. Baka sabihin ni BBM, Libiste, salamat sa'yo anak. Salamat sa'yo. Tinutulungan mo kami ilabas yan. Alika na, patingin ako. Patingin niya. Sabi nila, peki daw yung hawak mo. Ako si presidente ha. Patingin niya kung peki yung hawak mo. Tingnan natin na kung peki yan. Sige, ganito. Tawagin si Vince. Tawagin yung Blue Ribbon, pwede na. Doon tayo mag-meeting. O doon kayo mag-usap. Wala na ICI, resign na lahat eh. O ganito imbestigahan sa Blue Ribbon yan o kasi ibang independent body. O, ako presidente pwede ko iutos yon. Sige niya, peke. Niya, Vince, i-check mo nga yung sinasabi ni Libiste kung peke, kung nasa DPWH yan. Sige niya, papalagay natin nagkamali si Vince na inauthenticate mo, no? Pero mas maganda, check nyo nga, double check nyo nga. Nasa isang government kayo eh. May isang pag-uusap eh. Di ba dapat nagtutulungan kayo? Bakit kayo nagkokontrahan? Si Libiste ba kinokontra kayo? Tumutulong si Libiste sa kalagayan niya ngayon. Huwag niyong isipin kumukontra siya sa inyo. Lumalabas, guilty kayo lahat yan. Tama, mali. Si Libiste tumutulong ngayon. Oo, kaya tama ang Pangulo ngayon. Tama, sige ang Pangulo. Na mahiya naman kayo. Yung mahiya naman kayo, sino tinutukoy? Yung mga nakasangkot. Pero, yung sabihin niya sa SONA, sino dapat pumilos? Yung mga nakaupo, public servant, isa doon si Libiste. At may karapatan tayong taong bayan din na kumilos. Na magsalita. Ay, hindi na lang yung taong bayan. Yung mga opisyalis na lang, sila Senator Marcoleta, si Libiste, lahat. Dapat niya inaasahan dito yung mga matatalino kulo eh. Yung mga pinklawan eh. Na sila magsalita dyan, no? Na tumulong sila. Anong ginaatupag nila? Si Sara! Wala naman masama. Atupagin si Sara, walang problema. Isabay nyo naman yung flood control, please. Sabay nyo naman. Okay na sige, atupagin nyo ICC, Sara, Madriaga, impeach nyo. Isabay nyo naman yung flood control. Sa paanong paraan? Kausapin yung dapat kausapin. Si Libiste nga nagagawa eh. Bakit? Yan kasi ang may tunay na malasakit. Makikita mo pag walang malasakit ang tao na sinisingle out lang yung tao. Kagaya ni Sara. Tama, mali. Tanyo kung tama ako, mga kaibigan, ilagay nyo nga sa baba kung yung mga sinasabi ko ba to ay lahat ng ito sinasabi ko pala, panaginip ko lang, opinion ko lang to. Yung paniwalaan. Diba? Dapat ako'y Pangulo. Vince, halika. Tawagan ko. Vince, punta ka sa ganitong opisina ko. Magpatawag tayo ng meeting, importante lang. Kasi taong bayan ang ipit dito ha. Vince, halika. Libiste, tawagin mo rin si Libiste. Vince, opo, mag-usap-usap tayo. Padala mo yung mga files ni Libiste kung isang van ba yon, isang kotse ba yon, isang L300 ba yung laman nun, mga puro hard copy, o pati USB niya kamo, pati laptop, dali niya kamo lahat. Tapos pag-aralan natin. Lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, ipatawag natin na involved dito. Pag-aralan natin yung sinasabi ni Libiste. Tama? Ginoong Pangulo, sabi naman isa, parang peke yung kay Vince eh. Hindi totoo eh. Hindi. Totoo man yan o hindi, pag-aralan natin. Para masabi natin kung tunay yan o hindi. Parang walang pinagkaiba sa may taong may sakit. May sakit ka. May sakit ako, Doc. Ano sakit mo? Yung dati ko pong sakit, ito na, gamot. Hindi. Yung doktor ba, pag yung dumudura ka ng dugo, bibigyan ka ng gamot niya, anong kailangan gawin? Sige nga, anong kailangan gawin? Pag-aaralan ka, laboratory test. Tama? Hindi pwede sabihin ng doktor, may sakit ka sa baga. Nako, walang sakit yan, dugo lang yan. Singipin lang galing yan, umuwi ka na, ito reseta, by Jessic, uminom ka. Ganun ba, doktor? Hindi. Teka muna, iimbestigahan kita. Ano ba laman yan? X-ray kita, magpa-laboratory test ka, balik ka sa akin. May pag-uusap kayo na investigasyon.
Ganito rin dapat kay Libiste. Yung nilabas niyang files, imbestigahan mabuti. Huwag mo sasabihin, hindi totoo yan. Taong bayan, vlogger ako. Hindi totoo yan. Sinungaling ka, Libiste. Huwag ganon. Bakit ayaw niyo imbestigahan? Tanong. Hindi nga. O, pahinga natin si Libiste. Pahinga natin si Libiste. po, isang na lang po. Bakit ho ang basa ko sa inyo parang emotional kayo? Bakit po? Kasi syempre po, Mm-mm. lahat ng mga tao na nakapakalat dito, Mm-mm. ayaw nilang lumabas ang mapakalat ka. Mm-mm. At sila dito ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, Mm-mm. gusto ko silang malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. Mm-mm. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Mm-mm. Kaya- Imbes na ilabas, ba't mo pinatatakpan? Bakit? Bakit mo pinatatakpan? Ayaw nilang lumabas ang mapakalat ka. Anong dahilan ba't yung pinatakpan? Imbes na tumulong kayo sa investigasyon kay Libiste. Yung mga kaibigan ng aking Dalawa patutunayan nyo kay Libiste. Totoo ba sinasabi niya? Nagsisinungaling ba siya? O talagang pagtunay yung sinasabi niya, let's go, imbestigahan natin. Huwag niyo sasabihin, hindi totoo yan. Sinungaling ka, Libiste. ina. Pero, gusto ko silang malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. Mm-mm. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Mm-mm. Kaya sana si DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito Mm-mm. at hindi na lang hanapan sa akin na ilabas ko ang mga listang ito para si Sec Vince lang po ang maglabas. Mm-mm. Walang question. At anyway, may kopya po ako. Mm-mm. Kaya pwede ko pong i-corroborate kung ang inilabas niya ay buo at walang tinanggal na pangalan. Kung hindi niyo po mamasamain, Congressman Leviste, kasama ho ba sa dahilan na nagiging emotional kayo na yung nga nabanggit ho ninyo, kaibigan po ng inyong ina ni Senator Lauren Legarda yung iba, pwede ho bang malaman kung ano ang sinasabi sa inyo, anong ipinapayo o dinidiscourage din ho ba kayo na inyong mother na magsalita? Dahil after all, syempre ho, nag-aalala ho siya sa inyo bilang nanay. Opo, ma'am. Halos lahat po sa listahan ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan kasi kung okay naman sa kanila, bakit hindi nila nilalabas ang mga unlawful nila? At lahat na po ng na-imagine ninyo ay sinabi na po sa akin o sa aking ina. O, tignan mo, ito yun, no? Libiste, maraming pumipigil kay Vince para sabihin ang katotohanan sa Cabral Files. Vince, wala namang masamang sinabi si Libiste eh. Wala namang masamang ginawa eh. Bakit kung makadepensa ka parang todo? Dapat ikaw ang DPWH dyan na ikaw ang sekretary. Dapat ikatuwa mo. Salamat Libiste ha, tinutulungan mo kami. Patingin niya ng files mo, galing kay Cabral ba yan? Patingin niya. Meron di ata kami yan eh, patingin niya. Dapat ganun eh. Bakit di mo ginagawa yun? Ha, bakit tila yata parang defensive kayo? Tanong ko lang. Pero wag itabas ito. So, pati ho kay Senator Lauren sa mother ho ninyo, may tumatawag, nakikiusap na pigilan kayo magsalita? Ganun ho ba yung sitwasyon, sir? Actually, ma'am, marami nga po tumatawag sa kanya kasi kung tumawag sila direkta sa akin, baka isusumbong ko pa sila. Pero, madami po talaga. Pero nais ko pong linawan na ayon nga po sa sinabi ni Senping, sabi ko kasi halos lahat. Ito po ay 19th Congress. At ang mga bagong halal ay syempre, unless otherwise specified, wala naman po sa mga insertions ng 2025 budget, di ba? Pero ang maganda nga po na naibunyag na rin ni Senping kahapon na mukhang may parehong kopya nga din po kami. Kaya kung siya na lang po ang maglabas, mas madali po para sa akin para hindi po ako sisisihin. Kasi ito po ang importance ng mga list of proponents. Ang ombudsman at ICI, parang very superficial lang ang... Tamo ha, si Lacson may kopya rin. Dapat si Lacson,
O tama, ginagawa niya, hindi mo lalabas ngayon. Kasi tama sinabi ni Senator Marcoleta eh. Bago mo ilabas siya, siguraduhin mo malinis yung papel na yan. At alam ng DPWH yan. Dapat, kung ganon, kung alam nyong si Libiste pala, naglalabas ng isang papel na hindi sigurado, tulungan nyo, gobyerno. Tulungan nyo. Alam mo mili ng gobyerno? Gobyerno! Dapat tulungan nyo si Libiste. Politiko to, part ng government to eh. Kami ang taxpayer. Magtulungan tayo. Kayo mga nakaupo dyan, tulungan nyo si Libiste. Naglabas ata ng pa si Libiste. Sinungaling daw eh. Teka, bago natin sabihin sinungaling, dapat imbestigahan natin, tingnan natin. Taka-taka kasi may mga patay na nilabas, pati sa Pacquiao doon eh. Oo nga, nakapagtaka, pero mas maganda, imbestigahan natin. Ibabalik ko na sa doktor ha. Dok, dumudura na ako ng dugo, sumusuka na ako ng dugo, pero malakas pa rin ako, wala akong naramdaman. Wala akong sakit, Dok. Sasabihin ba sila ng doktor, tama, wala kang sakit, huwag ka na magpa-check up sa akin. Ganun ba? Sasabihin sa'yo, pa-laboratory test ka, ha? Pa-x-ray kita, pa-CT scan ka. Sabihin mo ba, ayoko, hindi ako niniwala. Ganun ba talaga yon? Ano kailangan gawin ng doktor? Bago mo sabihin na self-diagnose ka, bago mo sabihin walang sakit yung tao, kasi sabi mo malakas ka eh. Dok, wala naman ako naramdaman eh, pero sumusuko na ako ng dugo. Wala naman ako naramdaman. Bago mo sabihin wala ka naramdaman, patunayan muna. Tama, mali. Paano? Laboratory test. Sir, may sakit ka pala eh. Doon malalaman. Convert natin sa sitwasyon ni Libiste. Bago mo sabihin na hindi totoo si Libiste, imbestigahan mo muna. Tama, mali. Tama, mali. Sige nga, lagay nyo dyan. Tama, mali ako. Diba? Pag-inspect ng mga ghost project kasi contractor at DPWH engineer lang ang ma-identify natin kung hindi natin alam sino yung nagpapondo. Pero kung makita natin ang listahan ng mga proponents at ang karamihan ng mga proponents ay may mga koneksyon sa mga contractor na gumawa ng mga proyekto, yan po ay pwedeng dadagdag sa case build-up ng Ombudsman at ICI. At baka ito po ay makakatulong sa pagpapakulong ng mga mas malalaking mga isda. Kaya bigat din na ilabas ito. Lalo na may mga proponent na sila mismo ang contractor. Bakit anya si Libiste na nagsasalita? Siya lang walang korupsyon. Sabihin, malinis siya. Alam niya sa sarili niya, malinis siya. Tama? Bakit ang tatataka lang, bakit ayaw magsalita ng iba? Bakit? May isa rin ba kayong tinatago? Sa mga proyekto. Meron din po mga associated sa mga contractors. Hindi naman po yan conclusive evidence, pero yun po ay basis for further investigation. Kung may mga kukulong, kung may mga mamatay pa, tapos ito. Alam nyo, kung may mamakukulo, may mamamatay pa. Sir, wala naman ibang namatay, sir. Si Cabral lang eh. Parang may alam si Libiste, no? Parang alam mo minsan na, ayoko siya si Libiste, ha? Parang may mga behind the scene kasi minsan sa isang tao. Sa isang, kala mo, yun na yun. Pero ayaw ilabas yung katotohanan. May ganyan eh. Di ba? Kaya nga sabi na matatanda, ang isda nahuhuli sa bibig. Di ba? Parang sinabi ni Libiste dito, parang naunawaan ko, hintay ba natin may mamatay ulit? Para alam niya may mamamatay ulit, no? May mawawala. Kasi wala namang iba namatay, kung si Cabral lang eh. Si Akop, inatake yun eh. Saka, malayo naman yata sa usapan yun eh. Yeah. Di ba? Sino ba iba na namatay? Si Cabral lang eh. Parang, baka may listahan siya, no? hindi, ano niya lang yun, di ba? Parang alam niya kung sino gugurguri. Ito kasi, nakita nyo, nakote niyo yung logic, nakita niyo yung essence. Para nalilinawan tayo ngayon, no, ganun kahalaga yung Cabral Price ngayon. Bakit? Ganun sila hindi nakikipag-cooperate eh. Kung yung Cabral Price pala mahalaga, what if pa kaya si Cabral? Kaya nakakapagduda, tapos yung kabaong hindi makita. Ay yung laman, hindi nasa publiko yung burol. Tama? Kaya magdududa ka, nasan ba? Ano ba talaga to? Ano ba itong tinatahak natin? Ano ba to? Totoo ba talaga si Cabral ay nagpakatihulog? O baka naman may nagkuman doon? O baka naman hindi siya nakaupo doon? Di ba mga katanungan eh? Baka naman na may purified siya tapos ang favorite all-time na book siya ay Bible.
Ibig sabihin, marunong si Cabral sa Bible. Pag marunong ka sa Biblia, at may kapangyarihan ng Biblia sa'yo, ibig sabihin, mapalad ang bumabasa, sabi. Ibig sabihin, lahat na nakita akong bumabasa ng Biblia, na nagbabasa at mapaborito ang Biblia, bigyan ko na ng mga 85%, hindi nagpapakatiwakal. Di ba? Ano yung mga ganun senaryo? Tapos si Cabral may Pure Fights. Marami tuloy nabubusak tanong, si Cabral ba yun? Ano ba natuklas sa investigasyon? Ano natuklas sa investigasyon? Ano nakita nila? Ano na-discover nila? Di ba? Hindi lumalabas. Sabi ko sa inyo kayo na nagsisimula tayo, magbulay-bulay kayo. Ayoko manggaling sa akin yung sagot. Gusto ko sa inyo. Sino nagsasabi ng katotohanan ngayon? Sino may mali? Kayo sumagot. Sige. Okay, lahat ng ito, panaginip ko lang, paalam sa inyong lahat.